Nakita nyo? Di ba? Tinawag si Bongbong Marcos dahil tayo na ang mag-host ng ASEAN next year. Tuwan-tuwa yung mga tatanga-tanga na mga loyalista. Sabi, galing talaga ni Bongbong. Siya ang napili. Gago. Siya napili. Talagang pinipili yan. Ano yan? Tawag dito, ipinapasa-pasa talaga yan. Nagkataon sa atin na yung susunod kasi nga tumanggi. Tumanggi ang Myanmar ba tumanggi? O Cambodia? May civil war din yata sila. Basta hindi tayo talaga yung yung mag-host supposedly next year. Pero dahil nga doon sa naka-schedule na mag-host, may problema siya. Yung susunod tayo na, kaya sa atin binigay. Hindi yan binigay sa atin dahil tayo magaling. Tingnan mo, ito. Binigay kay Bongbong Marcos yung martilyo. Wala pa daw 10 minutes, nawawala na yung martilyo. Hindi, joke lang. Hindi totoo yun. Magandang araw, Banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler. Sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga sinungaling, lahat ng mga hayop animal, lahat ng mga sindikato, lahat ng mga dorobo sa gobyerno, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman ang buhay-buhay? Kayo ba ay masaya sa mga masaya ba kayo sa mga nangyayaring balita lately? By the way, highway. Lambing naman doon sa sa mga kababayan natin na mga nasa ibang bansa, lalo na yung mga nandirito sa Pilipinas na nagsusubaybay sa ating palatuntunan o nanonood ka, hindi ka pa nakakapag-subscribe. Subscribe na po sa ating channel para mas maging malayo ang marating at ang maging reach ng ating mga ginagawang kabalbalan dito. At pasalamat din tayo sa lahat ng mga nagla-like, nag-share, nagko-comment. Importante yung comment nyo, nakikita nyo naman. Lahat ng comment nyo binabasa ko, nila-like ko yan. At kinokomentan ko yan kapag dapat komentuhan. Kaya mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like, mag-share. Siyempre, importante yung subscribe. Ako, apakarami nating mga pag-uusapan ngayong araw na ito, mga bossing. At nalalapit na po yung undas. Anong araw na ngayon? Ngayon ay malapit nang magkatapusan. Ano bang araw ang undas? Parang parang Biyernes ba? Biyernes ba o Sabado ang undas? Mag-ingat lahat ng mga uuwi, ha? Yung mga patay na, wag nang buhayin, ha? Masama yan. Mag-ingat sa pagbiyahe. Doon sa mga magdadrive, iyan nyo yung blow. Blow, ha? Hindi yung hinihipan nyo yung mga hindi nyo dapat hinihipan. Blow. Brakes, lights, ano ba yung O? Tsaka yung yung oil and water. Yun, ha? Brake, lights, oil, and water. Siyempre, yung temperature. Yung mga PSI ng mga gulong ninyo. Bago kayo magbiyahe, check nyo yan, ha? Checkin nyo yung mga preno,
Yung mga langis, baka hindi pa kayo nag-change oil, biyahe kayong malayo, masiraan kayo ha. Siguraduhin nyo rin na yung mga radiator nyo may laman, baka mag-overheat kayo ha. Oo, at siguraduhin nyo rin na huwag kayong sasakay sa isang sasakyan lang kung isang pamilya kayo. Hindi, meron akong ganyang pamahiin, no, na kapag aalis kami isang buong pamilya, pupunta kami sa isang lugar. For example, ngayon, mahal na araw, ay hindi pala, Undas, uuwi kami sa probinsya kasi ang mga lolo't lola, mga tiyuhin at tiyahin, mga nakalibing yan sa probinsya. So pag magbabiyahe kaming pamilya, hindi kami sumasakay lahat sa isang sasakyan. Do not put all of your eggs in one basket, ika nga. Hindi naman sa ikaw ay madidisgrasya, pero medyo nag-iingat ka nang sa disgrasya. Kasi imagine kung nakasakay kayo sa isang sasakyan, tapos na-disgrasya yung sasakyan at nangamatay kayo lahat, wag naman sana. Wag naman sana. Hindi, ito paalala lang. Posible mangyari. Wag naman sana. Knock on wood. Pero, pabiyahe kayo, magkakasama, may nangyaring masama, tapos walang nakasurvive sa inyo, yari na. Kaya ang ginagawa namin, ako pagkaganyan, nag-aano ko ng isa sa kapamilya ko, either kuya ko, o mas nakababata akong kapatid, pinasasakay ko ng bus. Mag-bus ka na lang. Ganon, ginagawa namin. Hindi kami yung lahat sumasakay sa isang sasakyan. Although, mayayaman lang naman na nakaka-afford ng isang malaking sasakyan. Para magsama-sama sa isang sasakyan. Pero ganun talaga, kailangan hiwa-hiwalay. Merong isa na magko-commute para if something happens, merong isang makakaligtas. Importante yun na hindi biro yun. Baka sabihin nyo, ikaw talaga, boss data, kung ano sinasabi mo, napaka bad vibes mo. Talaga hindi bad vibes. So, mas bad vibes kung may mangyayari masama. Kaya nga, pinapaalalahanan ko kayo na i-check ninyo lahat. Yung mga sasakyan, kondisyon na sasakyan, gulong, manipis na ba? Kasi kung manipis na yan, mas makapal pa yung mukha ng congressman mo. Palitan mo na muna yan. Ngayon, kung syempre sasakay niya yung mga mahal mo sa buhay. Make sure na ikaw driver, ikay kondisyon. Ikaw ay hindi ka nakainom, hindi ka puyat, hindi ka naman sobra sa kape. Kailangan saktong-sakto lang at kailangan good mood ka bago ka mag-drive ng sasakyan. Lalo na makasama mga mahal mo sa buhay, mahirap na. Baka mamaya pagka nasobrahan ka naman sa kape, para ka namang para ka namang palumpalo, para ka namang sabog. Baka naman nagmamadali ka masyado dahil syempre pag nagkakape ka, mabilis ang tibok ng puso mo. Ratsyada ka ng ratsyada. Kasi ganyan ang ginagawa namin pag nag-aano kami, Boss Ironman. Boss Ironman kasi magdamag yan So maglo-load kami ng napakaraming kape. Hayop yan. Habang nagpapalpitate ka, tapos ang tugtog ng iyong tenga, yung sa AirPods mo, ang tugtog rock and roll. Talaga naman, hataw ka ng hataw. Kaya nakarang Boss Ironman, muntik ako mamatay. Kasi kape ka ng kape. So pagka gano'n, mataas ang adrenaline mo. Alerto ka naman masyado kahit wala ka namang dapat ka-alertohan. Para kang si presidente na aligaga. Mahirap din yun. Kailangan talaga eksakto yung tulog mo, maganda ang gising mo, nakapagpahinga ka mahaba, kondisyon ka. Kahit 4 na oras. Kasi usually, pagka ganyan, matraffic. Inaabot minsan yung 2 oras lang na biyahe, nagiging 4. Yung 4 na oras, nagiging 6. Kasi matraffic yan, ha? Wag na kayo sumabay sa traffic. Kung kaya nang umalis ngayon, umalis na ngayon. Para hindi na sumabay sa traffic, mamaya niyan, ma-road rage naman kayo, uminit ang ulo nyo, away-awayin nyo naman mga kasabay nyo sa expressway, ha? Kaya nga ako, nagyayaya ako mag-ride. Gusto ko magmotor. Magmumotor ako nitong mahal na araw. Hindi pala mahal na araw, Undas. So magmumotor ako para mawala man lang ang natin sa utak. Pupunta ako dun sa Batangas, dun sa Oliver's Gotohan. Kakain ako ng Gotong Batangas. Hindi ko naiiya yung mga banateros, mga supot naman yan. Mag-subscribe kayo sa Banateros, kay Banat Bay, kay Coach Holly, kay Master Judea, kay JG Barang, paring RJ, kay Sir Jack. Siyempre kay Boss D. Ang ganda ng mga engagement ni Sir Jack. Congratulations, ha.
Talagang full-blown political commentator na si Sir Jack. Intindihin nyo lang. Intindihin nyo lang. At saka kinausap ko na din siya. Sabi ko, pag nag-vlog ka, maglagay ng subtitle. Kaya lang sabi sa akin ni Sir Jack, nag-aaway daw siya ng subtitle. Hindi ba iba daw yung lumalabas sa subtitle eh. Sabagay sabi ko, oo nga naman eh. Hindi ka rin maiintindihan nung subtitle. Pero it's the thought that counts. Hindi naintindihan naman, grabe naman kayo. Naintindihan naman yung mga ni Sir Jack. Kayo naman, sobra naman kayo makapagsalita. Kala nyo naman. Maintindihan mo naman. Medyo kailangan lang pay attention ka. Kasi minsan maraming hangin-hangin na lumalabas. Ay, nako. Yan na nga. Sige na nga. Basta mag-ingat ha. Pagka bumiyahe kayo, siguraduhin nyo na everything is in order, everything is checked, everything is in place. Huwag kayo magpapagutom. Kailangan lagi kayo may baon. At saka, yung mga nag-LBM, yung mga mahiluhin, uminom kayo ng mga gamot ha. Kailangan ma-smooth ang biyahe, makarating kayo sa inyong paroroonan. Hindi sa huling hantungan ha, makarating kayo sa paroroonan, baka mamaya magpupunta kayo sa mga namatay. Sa mga patay na, baka naman mamaya niyan, magsama-sama na kayo ha, hindi ganon. Punta kayo doon, tirik kandila, tas tsokarang konti, uwi na. Ang ginagawa namin dati nung mga bata kami. Excited na excited kami sa ganyan undas. Minsan gabi pa lang nandoon na kami, magdamag yun. Bumubuo kami ng mga bilog na kandila. Nagkokolekta kami ng mga tulo ng kandila, tapos palakihan kami ng bilog. Hindi lang doon sa namin ha, doon sa patay namin. Iikot kami sa may sementeryo. Hindi kasi ang mga namatay namin kamag-anak nasa probinsya eh. So nung mga maliliit kami, hindi man kami lagi makauwi ng probinsya. So sasama na lang kami doon sa mga kapitbahay namin na may mga patay dito sa Metro Manila. So mayroon kami kapitbahay na may patay sila dyan sa may Heaven's Gate, dyan sa may Kogyo. Ang ganda ron, overlooking doon eh. Tapos yung mga patay doon hindi nakalagay sa nicho, nakalubog. Kaya ginagawa namin noon, tumupunta kami, tinitingnan namin yung may mga kandila na hindi naubos, kinukuha namin yon, tas tinutunaw namin yon, palakihan kami ng bilog. Kapag kung sinong pinakamalaking bilog, may uuwing puntod, ganon. Ano bang alaala nyo sa undas? Anyways, mag-ingat lagi mga kababayan. At dito na, sige na, simulan na natin yung ating balitaktakan. Simulan na natin yung ating mga reaksyon. Ito, maganda tong pag-usapan natin mga bossing ha. Simulan muna natin dito sa Taripa. Tangin na talaga to si Bongbong, bobo talaga eh. Hindi talaga nirespeto si Bongbong Marcos dyan sa, ano ba yung nangyari? ASEAN, APEC, hindi naman APEC, ASEAN no? Hindi talaga nirespeto si Bongbong Marcos dyan sa ASEAN no? Hindi talaga siya, marami tayong pruweba na hindi talaga na siya nire-respeto eh. Paano mo ba naman ire-respeto yung isang presidenteng magnanakaw yung nanay, magnanakaw yung tatay, tapos sa pamumuno niya, putang ina, wala nang nagawang big ticket na mga proyekto, tapos puros sa ghost project, talagang undas ngayon eh. Napapanahon ang mga pagnanakaw ng mga buwakan ng inang mga congressman, mga putang inang mga senador na yan, at lalo na itong mga hayop na mga nasa Malacanang na pirma ng budget na putang ng mga magnanakaw na yan. Napapanahon talaga ngayon yung kanilang mga pagnanakaw dahil ghost project, usually pagka-undas, sineselebrate natin yung mga kaluluwa. Itong mga ghost project nila, putya yan, wala pang undas. Wala pang undas mga bossing, nagse-celebrate na sila ng undas dahil sa mga hayop na mga ghost project na yan. So sinong bansa ang re-respeto sa isang leader na ayaw magpa-drug test? Sa isang leader na uutal-utal, sa isang leader na mukhang mabantot, sa isang leader na parang putang inakala mo kakagaling lang sa air fryer, nagmamantika. Ito lang ang bilyonaryo na putang ina amoy A1. Yung itsura niya talaga para talaga siyang galing sa oven.
Maintindihan. Ang dami-dami yung pera wala kayong pambili ng pambili ng skincare. Kayong mag-asawa kayo, parehas kayong mukha na kayong mga luyang tuyo. Hindi ko alam kung ano ba mga pinagsisisinghot nyo kasi bakit ganyan kayo, tuyot na tuyot kayo. Pati utak, tuyot na tuyot. So, sinong world leader ang re-respeto sa ganitong klaseng tao? Ipinamigay niya yung isang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas. Hindi lang hindi lang actually sa Pilipinas Kinilala si Pangulong Duterte bilang strongman at isang magaling na leader sa buong mundo. Natatandaan nyo, mga Meksikano gusto siyang hiramin, mga Aprikano gusto siyang hingin. Yung mga Hapon, tuwan-tuwa sa kanya. Meron pa ngang tumakbo dyan sa Taiwan. Hindi ko alam kung anong tinakbo ang posisyon dyan sa Taiwan Ang gamit niya pang picture ni Duterte. Dahil siya daw, pag nanalo, magiging siyang katulad ni Duterte. Kilalang kilala sa buong mundo. Pinag-aagawan ng lahat ng bansa. Pinag-aagawan Oo, totoo. Pinag-aagawan ng lahat ng bansa. Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na inimbita ng Russia. Na talaga namang hinarap personal ng China. Tapos itong putang ng Amerika, pilit pa rin tawag ng tawag pinapupunta si Pangulong Duterte sa Amerika. At talaga naman lahat ng mga world leaders na malulupit, pinipilit nakikipag-close dito kay Pangulong Duterte. There's this one time na si Pangulong Duterte was asked by a Japanese newscaster or reporter. She asked Pangulong Duterte kung sinong mas mahal niya, China or Japan. Imagine parang ako foreigner, Hapon, gusto kong marinig mula sa iyo na mas mahal mo ang Japan kaysa sa China. Nakita niyo yun, yung video na yon na si Martin Andanar nagtatanong yung isang Hapon tas kinikilig-kilig pa at nagtatanong kay Pangulong Duterte, President Duterte, who do you love most, China or Japan? Imagine, taga-ibang bansa nagtatanong kung sinong mahal mo sa amin dalawa ng China. Ganun ka-importante si Pangulong Duterte noon. Alam mo, sagot ni Pangulong Duterte, between China and Japan, I love Philippines more. O, diba? Ganyang katalino po presidente. Ganyang katalino si PRD. Lahat ng bansang puntahan mo, pag sinabi mong Duterte, alam na nila, magaling yan, matapang yan, siga yan, ganito yan, ganyan yan. 30 mahigit na taon. 50 taon ng paghihirap sa mga previous administration. Isang tao lang ang nakaayos. Sa loob ng 6 years, 360 degrees. Dating kilala tayong mga Judas, nakilala tayo ngayon bilang mga sumusunod sa batas. Bilang mga Pilipino na nagsawa na sa mga kawatan ng mga presidente. Kaya nag-hire tayo ng totoong presidente na makikinig sa totoong hinaing ng taong bayan. Hindi ba? Pagkatapos nun, anong ginawa natin? Putangin na yan. Bumalik tayo sa magnanakaw. Walang Diyo. Walang Diyo talaga. Teka, hindi ito yung babalita ko Dahil lang. Hindi ito yung babalita ko. Pero yan din yun. Pero mas maganda yung isa. Mas maganda yung sa mas maganda yung sa TV5 na taripa ito. Ito pala yung ilalabas ko. Kasi may paliwanag dito diyan sa taripa, putang ina niya, sabi ko pati media talaga mga mga Judas sa bayang Pilipinas. Kasi ganito, mga bossing, hindi talaga nire-respeto si Pangulong Marcos diyan. Kasi alam nga lahat ng kabulastugan niya, alam lahat ng kababuyan nila dito sa Pilipinas na kahit na anong tago niya, kahit na anong propaganda ng kanyang aso na si Claire Castro. Merong isang doon, hindi siya nasama doon sa picture taking. Putang, nagpunta ka pa ron, hindi ka makasama sa picture. Hindi ba? Tapos ito ang pinakamasaklap sa lahat. Pinakamasaklap sa lahat. Kasunduan sa taripa. Zero tariff ang natanggap nung at least 3 o 4 na bansa. Brunei yata, Taiwan. Basta, mamaya ipapakita natin kung sino yung mga bansa na yun na nakatanggap ng zero tariff. Imaginein mo, sa sobrang bastos sa sobrang bastusin, hindi pala bastos, bastusin
Bastusin, ibig sabihin deserve niya yung pambabastos sa kanya. Inimbata pa siya ni Donald Trump sa Amerika para lang babuyin siya. Babuyin in what sense? Dating 17 percent ang taripa natin, ginawang 19. Tinaasan pa nga yata hayop na yan. Inimbita siya doon para tarantaduhin. Eto matindi. Diyan sa ASEAN Summit, pumunta si Donald Trump dyan. Alam mo ginawa ni Donald Trump? Siya ang pumunta dyan para bigyan ng zero tariff yung mga bansa na kapitbahay natin. Bakit? Sampal na sampal sa mukha natin yun. Imagine, tayo nagpunta ron para babuyin. Si Donald Trump nagpunta dyan sa Malaysia para mamigay ng pamasko. Binigyan niya ng pamasko. Yung mga bansa na binigyan niya ng zero tariff. Zero na taripa. Ibig sabihin, pag nag-angkat sila ng certain products from the US, hindi sila sisingilin ng US sa taripa. Bokya. Samantalang tayo, lahat ng produktong kukunin natin mula sa Amerika, meron tayong, if I'm not mistaken, 19, baka mas mataas pa na taripa. So, pagdating sa Pilipinas, ng buwaka ng inang na yan, produkto na yan, mas mahal na. O, yung halimbawa, 10 piso na halaga plus 19%, ganun mo mabibili tapos plus markup pa. Cost of business pa. So, ang mahal-mahal na noong produkto na bibilin mo kapag kagaling sa Amerika, samantalang dyan sa mga bansang kakapitbahay natin, pag bumili sila, halimbawa bumili sila ng hamburger sa Amerika, kung 20 pesos lang ang charge nun, magmamarkup lang silang konti. Mga 25 pesos nila ibebenta. Dito sa atin, may ibebenta natin yung hamburger na yun ng mga 100. Dahil nga doon sa taripa. Siyempre taripa, tutubo ka pa, magnanakaw pa sila. So mapapatungan nila ng ganun-ganun. Yung ganun yung kasimple-simpleng paliwanag dyan sa taripa na yan. So tayo walang natanggap, nandiyan din tayo, pero putang ina niyan, hindi man tayo binigyan o hindi man tayo kinausap tungkol sa pagninegosyo. Imaginein mo, 10 EDCA sites, 9 na EDCA sites ang ibinigay mo sa mga kano. Tapos putang ina, siningil ka pa nila ng taripa. Sipain kita Sarap mo sipain sa muka. Bongbong, napakatanga mo talaga. O, pakinggan ninyo kung, di ba? Pakinggan nyo yung balitan to. Pero totoo, di ba? 9 EDCA sites. They are calling us the Little Brown Brothers. Tapos putang ina, mag-a-apply ka ng US visa. Hindi ka pa ma-approve. Nagbayad ka sa damukal tapos denied ka. Tapos tatawagin tayong Little Brown Brothers. Sasabihin na pagtatanggol nila tayo sa China kapag nagkagulo. Pagtatanggol, wala pang ang gulo ginugulangan na tayo. Di ba? Wala pang gulo, wala pang gera, ginugulangan na tayo. Di lalo na pag nagkagera, puta magsisilayasan yan. I shall return yan. Pagbalik nila sa Pilipinas, durog na naman tayo. Buti sana kung lahat ng missile tatama sa bahay ni Bongbong. Walang problema Sila lang maapektuhan. Hindi Lahat tayo apektado Nakukuha nyo? Ang dami nating pabor na ibinigay sa kanila. Para lang sa sa isang pangako. Ano yung pangako na yun? Ipagtatanggol nila tayo sa China. Pokin ang ina niyan. Hindi naman tayo inaano ng China. Iyan namang karagatan na yan na pinag-aaway-away. Hindi lang naman China at Pilipinas ang may claim dyan. Marami namang bansa. Mga bugok. Utangin nyo. Unang-una sa lahat, dapat atin naman talaga yan. Atin naman talaga yan Kaya lang putangin nyo, di nyo nga sinisingil si Trillanes. Siya nga daw may kasalanan dyan Kaya nga daw nakapagtayo ng mga isla yung mga ulul na yan dyan dahil di umano. Kagagawa ni Trillanes. Tapos putangin nyo. Itong si Tariela na to na mukhang puwet ng manok. Tangina, pinaglisa sa ng loob. Yung ilong mas malaki pa kaysa sa utak niya. Inaaway lahat ng mga Duterte pagdating sa South China Sea. Na sinasabi nila na masyado daw pro-China ang mga Duterte kaya hindi daw inaaway ang China at gusto makipag-ayos sa China. Samantalang putangin ng yan. Si Trillanes naman na may kagagawan kaya nawala sa atin yung mga pag-aari natin dyan sa karagatan na yan. Ang mga Duterte, nakikita nila ang Chinese as business partner.
Katulad din ng ibang mga bansa sa ASEAN, ang pinakabida sa Asia, alam nyo kung sino? Ang pinakabida sa Asia, ang China. At lahat ng mga bansa gustong makipag-ayos sa China. Gustong makipagnegosyo sa China. Tayo lang ang may ayaw. Kala mo naman ang yaman-yaman natin dahil lang nakadikit tayo sa mga kano. Masyado kayong bilib na bilib sa mga kano. Wala pa tayong napakikinabangan sa kano. Pinipirahan lang tayo ng kano. Tapos gustong-gusto nyo ng kano. Pangako nila, pagtatanggol tayo sa China. Paano kung hindi naman tayo ginulo ng China? Edi sila lang nakinabang sa atin. Wala naman tayong pakinabang sa kanila. Baka kaya gusto na magkagera na itong mga dilawan tae at awayin na yung China para masingil na natin yung Amerika sa pangako nila. Paano kung mambubudol sila katulad ni Bongbong? Anong mangyayari sa Pilipinas? Paano kung hindi naman talaga tayo pagtatanggol ng mga yan? Anong mangyayari sa Pilipinas? Nga. Ayun, di kayo nag-iisip. Pakinggan natin itong balitan to. Ng pagtanggal ng taripa ng Amerika sa ilang ASEAN countries. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si One News Economy Editor Regina Lay. Reg, una sa lahat, ano bang taripa at ang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino? Well, Jiggy, alam na naman natin ang taripa ay ang duty or a tax that you pay on any goods that are imported. Ang taripa is duties and taxes that you pay when you import. When you import, ibig sabihin, kukuha ka, gaano kalaki yung buwis na babayaran mo. So kung gaano kalaki yung buwis na babayaran mo, ganun din kamahal yung produkto na aangkatin mo mula sa bansa na yun. Kung halimbawa, ikaw, bibili ka ng paninda mo at yung paninda mo manggagaling doon sa best friend mo. Sa tingin mo dapat bigyan yung best friend mo, bigyan kanya ng mas mataas na presyo. 'Di ba hindi? Siyempre ako pala kaibigan din ako, marami akong kaibigan minsan ang benta ko sa ice buko 15. Pero ang puhunan ko 7 lang. Ibibigay ko yun sa kaibigan ko ng 7 lang din. Bakit? Basta importante hindi ako nalugi. Ganun pag magkaibigan. Putangin na dito, hindi. Kaibigan mong naturingan, binigyan mo ng mga base militar sa Pilipinas. Tragis yan. Kinawawa ka ng ilang taon nung sinakop ka nila. Tapos putya yan, nung bumili ka sa kanya ng produkto, sandamukal na patong, pati ikaw pinagkakitaan. Nakita nyo yung pakiramdam, di ba? Kung ikaw, inaanak mo sa binyag, humingi sa'yo ng chichirya. May tindahan ka, inaanak mo, Ninong, pabili po chichirya. Siyempre sasabihin mo, hindi na inaanak ko, ito na. Kunin mo na yung pera mo, itabi mo na yan. Ito na, para magmerienda ka. Di ba ganon? Pero dito, hindi. Inaanak, sabi mo. Pabili naman Ninong ng chichirya. Ito, chichirya na to, 20 lang to pero para sa'yo, 40 na lang. Pinagkakitaan mo pa. Kaibigan mo, inaanak mo, pinagkakitaan mo pa. Ganun ang ginawa kay Bongbong ng Amerika. Tapos tuwan-tuwa siya. So, ang epekto nito is pag pumili ka ng produkto or serbisyo na imported, of course, if mas mataas yung taripa, mas mataas yung babayaran mo. At masasabi ba nating tilang inisnab ni US President Donald Trump ang Pangulo dito sa ASEAN Summit? Ito, kita mo Yung tanong, inisnab ba si Pangulong Duterte sa ASEAN Summit? Ang sagot dyan, yes or no. Pero puta itong media, hindi nila sasagutin yan ng yes or no. Kailangan yung sagot nila, kasi nandiyan dyan sila sa Malaysia. Kailangan yung sagot nila, siguro, baka hindi sila isakay sa aeroplano pa uwi ni Bongbong pag mali-mali sagot nila. So kailangan yung sagot nila, hindi magmukhang tanga si Bongbong. Kasi maganda yung tanong So binaliwala ba si Bongbong dyan at ang Pilipinas dyan sa ASEAN Summit? Ang sagot doon, oo, binaliwala talaga tayo. Bakit? Putang ina, imaginein mo, pinapunta tayo sa Amerika para patawan tayo ng napakalaking taripa. Ang taripa noon, 17. 17% lang ang taripa. Ngayon, nung tinaasan niya ng Amerika, ginawa niyang 20.
Ginawa niyang 20 ngayon ang ginawa ni Bongbong, nag-inarte, baka naman pwede tayo mag-usap, please. Kasi matagal niya ng pangarap makausap si Donald Trump kasi feeling niya siya si Duterte. Nasabik na sabik si Donald Trump sa kanya, hindi niya alam burat sa kanya si Donald Trump. O sige, punta ka rito sa Amerika, usap tayo. Punta naman sa Amerika si tanga, hindi sinama yung asawa kasi baka pag sinama yung asawa, ikulong na ron so ngayon pagdating niya doon, sabi ni Donald Trump, dahil magaling ka makipag-negotiate, dahil magaling kang leader, bigyan kita ng -1. Utang na parang kanta, no? -1. 20, gawin nating 19. Putang ina, tuwan-tuwa si tanga. Sabi niya, thank you very much. At least nabawasan. Gago, 17 lang yan nun 17, ginalawang 20, di plus 3. Binawasan ng isa, di plus 2 pa din. Tanga. Lugi pa rin tayo, inutil ka talaga. Ganyang kabobo si Bobo Marcos. That's a good question, Jiggy, no? Di nasagot. That's a good question. Ang tanong, binaliwala ba tayo dyan? Tinan niyo sagot. And kung sa unang tingin, mukha ngang ganon because... Sa unang tingin mo ang ganun, gaga. Ganun talaga. Putangin na yan. Ano sa unang tingin, mukha ngang ganun? Inutil. Ganun talaga. Walang respeto sa atin si Pangulong Donald Trump. Walang respeto kasi alam niya, puta, hindi naman dapat talaga nire-respeto itong si Bongbong Marcos. Yung mga bumoto nga sa kanya sa Pilipinas, di na siya nire-respeto. Majority nga ng mga Pilipino, hindi siya nire-respeto. Tingin mo, i-respeto siya ni Donald Trump? Sino ba siya? Number one, matagal na nag-negotiate ang US at ang Pilipinas sa regarding sa tariffs na to. In fact, 3 months na nakalipas since President Marcos went to the White House, diba? And if you will recall, binabalang sa 19% ang tariffs that the US imposed on the Philippines mula sa 20%. So diniin niya, binabalang ng isa. Pumunta pa siya sa Amerika na masahe pa siya. Isang percentage point lang. So, naging malaking issue din yon. So 3 months na sila nag-negotiate. So, hanggang ngayon, wala pa rin tayong finality in terms of ano nga ba yung huling taripa i-impose ng US sa Pilipinas. Yun na yun. Final na yun. 19. Yun nga. Kaya nga ngayon siya sinisilip. Bakit siya, 19, yung mga karatig bayan natin, bokya. As in, libre. Kukunin lang nila yung kanilang produkto ron, babayaran lang nila yung cost. Wala silang babayarang duties and taxes kapag bumili sila ng produkto. So, gaano katanga si Bongbong? Sobra. May respeto ba Amerika kay Bongbong? Wala. Meron tayong ilang EDCA sites sa binigay sa kanila. Sobrang pabor sa kanila. Inaaway pa natin yung China para sa kanila. Para saan? Para sa 19% na taripa. Walang respeto. And pangalawang issue is ito nga, pagtitingnan mo, itong Thailand, Malaysia, and Cambodia. Thailand, Malaysia, Cambodia. Anong produkto meron sa Thailand? Kung anong meron sa Pilipinas, meron sa Thailand. Anong produkto meron sa Malaysia? Kung ano meron sa Pilipinas, meron sa Malaysia. Anong meron sa Cambodia? Kung anong meron ng Cambodia, meron din ng Malaysia. Bakit ang Amerika nagbigay ng 0 tariff sa kanila? Bakit? Kasi kailangan, ang ibig sabihin nun, gusto ng Amerika na makipagnegosyo dito sa 3 bansa na ito. Siyempre, pag binigyan kita ng 0 tariff, bibigyan mo rin ako ng kapalit. Anong kapalit? Mga saging siguro, saging. Mga siguro, mga pastil o yung chicken pastil. Ano pang produkto nila? Sili, ganyan. Meron din naman tayong ganung produkto Kaibigan pa kita. Bakit hindi mo ako binigyan ng ganyang deal? Kasi dito, ang sasabihin nitong reporter, may kapalit naman yun. Tanga, natural may kapalit yun. May kapalit talaga yun. Kaya nga nag-bargain ang Amerika na, hindi sige, hindi ko kayo bibigyan ng taripa, pero may pero talaga yun. Di tayo lang naman ang nagbigay ng halos, ibigay na natin yung buong kaluluwa ng Pilipinas sa Amerika, tapos pinagkakakitaan pa rin nila tayo. Ganyang katanga si Bongbong. Nakakuha ng preferential 0 tariff rate sa US galing na nakaraan ASEAN Summit just this week. But I spoke to a few analysts tsaka economists and sabi nila, ito yung klaseng trade deal that comes with strings attached. Yes, of course.
Alam ka naman, may mamigay ako sa'yo ng zero tariff ng wala akong pakinabang. Negosyanteng Amerika, kapitalista yan. Naturalmente, pagka yan nagbigay ng pabor, you scratch my back, I scratch your back. Normal yun. Kaya nga, doon mo ngayon ilalagay si Bongbong Marcos sa nagbigay si Donald Trump ng zero tariff sa mga bansa na to with strings attached. Putang ina tayo, may strings attached na nga. Hindi pa tayo binigyan ng zero na taripa. Hindi pa pinansin si Bongbong dyan sa ASEAN. Anak ng tinapay naman. Nakita nyo yung diferensya, di ba? Yung strings attached that we're talking about. In exchange for 0% tariff sa certain products, and by the way, itong 0%, hindi to across the board. Hindi across the board. For certain products. Products that you need. Products that definitely Thailand needs. With strings attached. Ano yung strings attached? O iilang produkto lang ng mga bansang ito ang mabibigyan ng 0% tariff. In exchange for these, kailangan nilang buksan ang buong market nila to US products. Buksan yung buong market nila to US products. Either US can get anything that they need. Bigas, asukal, siling, labuyo, lahat. Basta buksan nyo. Lahat ng kailangan ko sa inyo, dapat ibigay nyo sa akin. At a cost, syempre, di man libre yan. Di ba, nakatulong pa. Kasi yung produkto ng mga bansa na nabanggit, makakarating ng Amerika. At kung hindi naman sila nagbigay ng zero tariff, let's say, for example, sa bigas, hindi sila nagbigay ng zero tariff sa Amerika, kumita pa sila sa duties and taxes. Tama? Dito sa Pilipinas, walang jo. Ibig sabihin, wala silang gustong produkto ng Pilipinas. Bakit? Wala na silang makuha produkto rito. Puros nakawan Particularly U.S. agriculture and industrial products. So alam naman natin, U.S. is a powerhouse pagdating sa agriculture. They produce anything from vegetables to corn to wheat, lahat yon, di ba? So ang in exchange for that, itong mga bansang ito sa ASEAN, kailangan buksan to a wider extent itong markets nila sa U.S. And then pangalawa, meron din, as far as we know, hindi ko pa nakikita yung detalye for Thailand and for Cambodia, pero yung sa Malaysia, as far as we can see, mukhang meron din commitment na bumili ang Malaysia ng billions of dollars worth of products from the US. So, mayroong ganung deal. Bumili kayo ng billions of products nito. Ganun kagaling si Donald Trump Yung mga produkto niyang hindi bumibenta sa Amerika. Ibibenta niya sa mga bansa dito sa mga third world country sa Asia. Ito, yung ampalayang puro buto. Ito, ampalayang puro buto. Bilhin nyo na to kasi hindi bumibenta yun sa kanila, kaya itatapon nila sa mga bansa na yan. At deal yun na bumili kayo. Tinan mo, inalok niya ba si Bongbong Marcos ng kailangan mong bumili ng billions of dollars worth ng mantika, ganon. Sa akin. Basta may deal tayo, basta bibili ka sa akin. Inalok niya ba si Bongbong na ganun? Alam mo ba't niya hindi inalok si Bongbong? Kasi wala na daw tayo pambili. Okay nang ina niya, ninakaw na nila lahat Ninakaw na nila lahat yung pera. Wala na tayong pambili, hayop na yan. Kaya hindi na tayo inalok. Imagine, inaalok ni Donald Trump yung isang bansa ng multibillion na purchase. Alam niya na itong mga bansa na to mayayaman. Ba't hindi niya inalok Pilipinas? Alam niya na dito sa Pilipinas, ang mayaman, yung politiko lang. Kaya wala naman akong mahihita sa Pilipinas na puro magnanakaw yung mga nakaupo dyan sa gobyerno. Ano na lang. Wag na. Ito na lang kausapin ko tong tatlong. Kita mo kung gaano kahiya-hiya si Bongbong. Yun yung strings attached that we're talking about. And yun din actually yung point ni Presidential Advisor on Economic Affairs, Frederick Go, na mention nga ni Mase kanina, yun din yung point nila, which is why hindi naman sa inisnab tayo, pero hindi na sila nag-participate. Kasi tinan mo kalokohan nila. Hindi daw sila nag-participate doon sa deal, sa sa usapan na yon. Bakit? Kasi kawawa naman daw yung mga magsasaka natin. Kung halimbawa, si Amerika,
tawag dyan, pilitin tayo, hindi naman pilitin. Pero bibigyan niya tayo ng mas bababang taripa sa kapalit na bibili tayo ng multibillion halaga ng produkto na dadalhin natin dito sa Pilipinas. Tanga ka pala eh. Halimbawa, ang produkto natin dito, bigas. O bakit ka kukuha ng bigas sa Amerika? Hindi ba? Siyempre, kukuha ka ng mga bagay sa Amerika, yun yung i-deal mo. Marami kaming bigas eh. Anong gusto nyo pang makuha? Mga korap na opisyal? Hindi na. Marami na rin kaming korap na opisyal. Di na namin bibilin yan. Anong nyo? Sampagita. Oo, tama. Konti lang sampagita namin sa Pilipinas. Yan ang bibili namin sa inyo, sampagita. Hindi ba? Bakit sasabihin mo na hindi na tayo nakipag-usap doon? Kasi kawawa mga magsasaka natin, tanga. Yan na nga yung pagkakataon mo. Kaya ka nga nagpunta dyan sa ASEAN para makipag-usap sa mga world leaders at i-alok mo yung bansa mo, i-alok mo lahat ng produkto ng bansa mo para magkaroon kayo ng magandang relasyon. Anong produkto mo? Marijuana? Cocaine? Wag naman yun. Pangit eh. Anong produkto mo? Yan, yung chicharong bulaklak. Ganun ba? Sige. Hindi ba, i-alok mo yun, kaya ka nagpunta dyan, makikipag-business kayo sa mga world leaders, tapos, hindi na kami nakisali. Kasi, wala naman tayong pambili ng bilyong-bilyong halaga ng mga bagay-bagay sa Amerika dahil ninakaw na lahat eh. Okay nang ina nyo? Mga gago talaga kayo minuto. Kaya kayo pumunta dyan para makipagkwentuhan dito sa mga lecheng to. Tapos sasabihin nyo, hindi na. Ba't pa kayo nagpunta dyan? Di sana sa bahay na lang, luto kayo ng cup noodles. Tapos pinatak nyo sa mga mata nyo. Mga hayop kayo, mga tanga. Ang goal daw nila is to try to protect the local producers and yung goal nyo, try to protect the local producers, ulul. Ang ina nyo. Angkat nga kayo ng angkat ng asukal tsaka bigas eh. Meron naman tayong produktong ganun dito eh. Angkat kayo ng angkat, sabihin nyo, poprotektahan yung mga farmers natin, mga tanga. Sinungaling. Protect the market access, lalo na sa mga produkto na corn, poultry products, rice, and yung mga usual na agricultural commodities na pinoproduce ng Pilipinas. Jiggy. Anyways, ito isang patunay, mga bossing, na ito si Bongbong Marcos ay binastos sa ASEAN. Ito, papakita ko sa inyo. Ito. Nakita nyo? Di ba? Tinawag si Bongbong Marcos dahil tayo na ang mag-host ng ASEAN next year. Tuwan-tuwa yung mga tatanga-tanga na mga loyalista. Sabing galing talaga ni Bongbong. Siya ang napili. Gago. Siya napili. Talagang pinipili yan. Tawag dito, ipinapasa-pasa talaga yan. Nagkataon sa atin na yung susunod kasi nga tumanggi. Tumanggi ang Myanmar ba tumanggi? O Cambodia? Myanmar yata ang tumanggi dahil sa meron silang problema internal. Meron silang may civil war din yata sila. Basta hindi tayo talaga yung yung mag-host supposedly next year. Pero dahil nga doon sa naka-schedule na mag-host, may problema siya. Yung susunod tayo na, kaya sa atin binigay. Hindi yan binigay sa atin dahil tayo magaling. Tingnan mo, ito binigay kay Bongbong Marcos yung martilyo. Wala pa daw 10 minutes, nawawala na yung martilyo. Hindi, joke lang. Hindi totoo yun. Binigay daw sa kanya, ikaw na ang magiging leader ng ASEAN next, ikaw ang host ng ASEAN next year, ha? Thank you. Tapos paglingon daw niya, nasa yung martilyo, nawala. Tangina, binulsa mo? Hindi ko binulsa. Nawawala, hindi mo pa binibigay sa akin. Pucha, yung martilyo hanggang hindi pa makita. Joke lang yun. Pero pag bigay sa kanya ng martilyo, sinong ipinapakita sa napakalaking screen? Mas malaki pa sa screen. Mas malaki pa sa pagkatao ni Bongbong Marcos, si Pangulong Duterte. Pwede namang picture niya ipakita niya yung ngiwi siyang ganun eh. Pero bakit ang ipinakita dito habang naglalakad siya papunta dyan sa podium at tatanggapin yung martilyo ng katarantaduhan, bakit si Pangulong Duterte? Ibig sabihin, ang ASEAN, si Pangulong Duterte ina-acknowledge. Siya yung nandiyan dyan eh. Di sana yung asawa niyang mukhang paan ng manok. Yung nilagay dyan kung gusto sila. Kaya siya. Yung anak niyang nakaluwa yung mata.
Pwede naman yun ang ilagay dyan. Bakit si Pangulong Duterte ilagay dyan? It's a sign na ang mga world leaders still respects PRRD. The ASEAN respects PRRD. Na itong baka ng inanto, itong si PRRD, ipinatapon sa ibang bansa. Kauna-unahang presidente natin na nakilala sa buong mundo sa katapangan. Kasi dalawa lang ang presidente na nakilala sa buong mundo, presidente ng Pilipinas ha. Dalawa lang presidente natin nakilala sa buong mundo na pagkatapos ng gera ha. Dalawa lang. Sino? Si Marcos Sr. nakilala dahil siya ang pinakamagnanakaw sa buong mundo. Oo. Tapos, pangalawa, si Pangulong Duterte dahil inayos niya yung sinirang Pilipinas nito ni Marcos at saka ni Cory Aquino. Nakilala siya sa buong mundo. Yung mga tao sa buong mundo talaga namang gustong-gusto siyang ampunin. Sobrang nakilala ang lahing Pilipino dahil dito kay Pangulong Duterte. Oh. Tapos ipinamigay mo sa ibang bansa. Meron ka namang korte rito, ipinamigay mo sa ibang bansa. Yung yung ICI, ayaw daw niyang madaliin na magsampa ng kaso. Dito kanila Zaldico, tsaka sa pinsan niyang tanga. Pero si Pangulong Duterte na walang due process, dali-dali, walang isang araw, ipinadala nila kagad sa ibang bansa. Wala naman ninakaw na pera ng taong bayan yan. Sila yung magnanakaw. Tapos, ang gusto niyang mangyari ngayon, wag nating madaliin. Wag nating madaliin, anuhin natin, padaanin natin sa due process. Putangin na yan. Pagka para sa kanila, may due process. Kapag para sa iba, pagka para sa kalaban nila, hindi na ikulong na kagad yan, nagmamadali pa. Mas mabilis pa sa alas 4. So ito, isang malaking, kasi sinasabi dun binastos ba tayo dyan sa ASEAN? Oo. Binastos tayo. Bakit? Mantakin mo namigay ng zero tariff si Donald Trump. Zero. Hindi naman ginawang 5, 10. Putang ina, zero. Okay lang sana kung 1 o 2. Hindi zero. Hindi ba sampal sa'yo yun, Bongbong? Nakaibigan mo sila na taing-tai ka na ipagtanggol ka nila tapos pinagkakakitaan ka nila ni hindi ka nila tinutulungan sa ekonomiya mo. Tapos pagdating dito sa ASEAN, sa harap ng lahat ng mga leader ng buong mundo, putang ina ang pinakikita si Duterte. Di ka nahihiya, Bongbong. Wala kang hiya. Wala kang hiya. Wala ka talagang wala ka sa katinuan. Oh. Ayan si Pangulong Duterte. Ang pinakikita, putang ina kung ako Bongbong, tumakbo ko palayo Walang delikadesa tong putang ina nito, walang hiya talaga, no? Kasi kung ako ganyan, magagalit ako. Oh wait, why I am the president of the Philippines. How come Duterte is in the big screen? Duterte is my enemy. Kasi syempre alam ng buong mundo na ang nagpalibing sa magnanakaw na tatay nito, katulad niya, si Pangulong Duterte. Oo, kilala ang mga Pilipino sa pagtanaw sa utang na loob. Putang, ito lang ang nag-iisang Pilipino. Hindi, buong pamilya pala niya. Ang Pilipino na walang utang na loob. Yung nagpalibing sa tatay nila. Ilang dekada, 30 years yata yung tatay nilang nandoon sa Frigidaire. Oo, putang, inaagnas na. Kung ano-ano nang kumakapit. Sa sobrang dumi ng pagkatao ng tatay niya, puta, hindi daw inuod yung bangkay dahil ayaw daw nung uod kainin yung katawan ng magnanakaw baka maging magnanakaw din sila. Pinalibing ni Pangulong Duterte. Alam ng buong world leaders yun na yung kasi history si Marcos Sr. Hindi mailibing si Marcos Sr. dahil ayaw ng mga Pilipino. Kung pwede nga, pati bangkay niya hindi inuwi sa Pilipinas Noong panahon, ngayon kakampi niya na yung mga dilawan tae. So pinalubing ni Duterte para magkaroon ng matapos na yung away ng pula, ng loyalista at saka ng mga Aquino, liberal. Putang ina, hindi ine-expect ko ni Duterte na pag inilibing niya pala si Marcos Sr., hindi na nga sila mag-aaway, magkakampi na sila sa pagtuligsa sa mga Duterte. Hype na yan. Pero this is a clear indication that ASEAN really toyed on Bongbong Marcos.
disrespected Bongbong Marcos at talagang binaboy-baboy si Bongbong Marcos. Kahiya-hiya. Hindi lang, baka naman sabihin nyo, ikaw talaga, Boss Dado, hindi lang siya dyan binastos. Hindi lang siya dyan binastos, pati dito. Narinig nyo? Narinig nyo nung ipinakilala siya? Anong sigaw ng tao? Boo! Sa Pilipinas na yan, ha? Pukin ang ina yan. Dito na sa Pilipinas, hindi ka na nire-respeto. Ini-expect mo i-respeto ka sa ibang bansa. Ulitin natin. Boo! Binubo. Kaway ng kaway ang putang ina, Akala mo hindi basa yung kilikili, Kaway ng kaway ang ulol. Wala namang kumakaway sa kanya. Tangina, puro multo na naman yung nakikita niyan. Boo! Boo! Kita mo? Boo! Ayun, wala ka. Boo! Boo! Ay, naririnig nyo? Ang ina, nakakahiya, no? Mga bossing. Presidente ka ng Pilipinas. Kaway ka ng kaway. Boxing yan. Puta, gusto kang boxingin ng mga Pilipino. Kinanginan yan. Kung ako, sabi ko nga sa'yo, kung ako, magre-resign na ako kung ganito Kaya lang, hindi magre-resign to. Matigas ang mukha nito. Mas matigas pa sa balat ng kalabaw na 10 taon nang nakabilad sa araw yung pagmumukha nito. Kaya hindi to lalayas. Pero ito ay isang patunay na itong tao na ito hindi na nire-respeto sa Pilipinas, hindi na nire-respeto sa ASEAN, at lalong-lalong hindi nire-respeto ng Amerika na feeling niya tutulungan siya sa oras ng kagipitan. Di ba? Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, nauna pa ha, bago pa man sampahan ng kaso. Bago pa man sampahan ng kaso si Zaldico, bago pa man sampahan ng kaso si Martin Romualdez, sino nang unang mga sasampahan ng kaso? Pasok? Ay laban sa ilang senador at dating kongresista na sangkot umano sa flood control scandal. Dawit daw ang mga ito sa kickback scheme sa mga proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Dating Congressman Zaldico at dati ring kongresista na si Mitch Kahayun-Uy. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at COA Commissioner Mario Lipana. So ang dinimanda rito, yung mga nabanggit sa Senado. Nabanggit ng mga nabanggit nito nila Bryce. Pero hindi kinasuhan, inimbestigahan man lang yung talagang may kasalanan. Una, si Zaldico, kasama naman doon sa nila. Pero yung amo ni Zaldico, hindi magiging ganyang kagarapal si Zaldico kung walang backup, kung walang amo yan. Kasi kung si Zaldico ang amo, siya sana ang naging Speaker of the House. Diba, kung siya lang mag-isa gumawa nitong sindikato na to, bakit si Martin ang Speaker of the House? Kung mas malakas naman pala siya kay Martin Romualdez at kaya niyang gawin lahat ng mga pandarambong na ito, diba, it's better to do it when you're the boss than you are an errand boy of the boss of the Congress. So hindi talaga tayo naniniwala na itong si Zaldico acted on his own. May amo yan, at least 3. May 3 pang amo yan. Oo, magkakamag-anak. Sigurado tayo dyan. Bakit si Zaldico lang ang inimbestigahan? Isang beses lang nagpunta si Romualdez diyan, wala pang 1 oras, paglabas nagpa-presscon na. Tapos biglang absuelto na siya, hindi na siya iimbestigahan. Di sana kasama siya sa iimbestigahan tsaka sasampahan ng kaso. Sampahan din natin ng kaso si Romualdez dahil amo siya ni Zaldico. Kasi nangyari yan Di ba sinabi ko sa inyo nangyari na yan kay General Bantag?
yung tinuturo ng mga testigo na nag-utos pumatay kay Percy Lapid, yung isang opisyal diyan sa Limutan ko na yung pangalan eh. Isang opisyal diyan sa Bucor. Oo. Tapos yung opisyal na yun, dahil si Bantag amo niya, wala naman silang nakitang text na nag-uutos si Bantag doon sa tao na ipapatay si Percy. Wala talaga eh. Walang bulbul si si Bantag na naiwan doon sa crime scene. Walang science. Walang magpapatunay talaga. Assumption lang na dahil amo niya si Bantag may kasong murder. Doon sa logic na amo siya noong nag-utos di umano pumatay kay Percy Lapid. Kasi si Percy Lapid, binabanatan, isang beses binanatan si Bantag. Mas marami pang beses na binanatan ni Percy Lapid si Bongbong Marcos at saka si Boying Rimulya kaysa sa numero ng beses na binabanatan niya si General Bantag. Si General Bantag may kaso murder. Di ba? Katulad nito sa may Pamplona. Yung namatay na si Digamo. Ano sabi ni Boying? Ang pumatay diyan, ang mastermind diyan, si Arnie Tevez. Bakit? Kasi siya yung kalaban sa politika eh. Kinang ina niyan. Walang ebidensya, walang pagkakakilanlan na wala siya doon, nasa Amerika siya. Yung mga pumatay, yung mga nahuli nila di umano, 10 yun, bumaliktad na at sinabi na, hindi talaga totoo yun. Inano lang kami, pinressure lang kami para ituro si Arnie Tevez. Ganun ang nangyari. Pero si Arnie Tevez, tinan mo, siyang mastermind. Kahit na wala naman silang pruweba, walang CCTV footage, walang text message. Puro fake news na sumakay daw doon sa helicopter, ganito karami, ang capacity ng helicopter, 5 lang, 6 daw yung sumakay. May yung mga ganyang fake news na ginagawa nila, mga bossing, di ba? So dito, si Zaldico, sinampahan mo ng kaso, dapat yung amo ni Zaldico, sampahan mo rin ng kaso. Kasi nga, may hinala ka na magkasabwat yan, dalawan yan, magkasapakat yan. Bakit hindi nila ginawa yun? Yun ang tanong natin malaki. Base sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang mga nabanggit na pangalan ay ang mga dapat sampahan ng patong-patong na kasong may kaugnayan sa anomalya sa mga flood control project, kasong pandarambong, direct at indirect bribery at corruption of public officials ang inirekomenda ng ICI na isampa ng Ombudsman. Lumalabas sa interim report ng ICI na sangkot umano ang mga nabanggit sa kickback scheme o pagtanggap ng suhol mula sa flood control projects. Ayon pa sa ICI, lumalabas sa testimonya ng ilang testigo tulad ni na dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na sa kongresista o senador nagsisimula ang sistema ng kickback. Tumatayo raw silang proponent ng mga proyektong ito. Sasabihan daw ng mga mambabatas si Alcantara na meron silang nakalaang pondo para sa infrastructure projects. Pagtapos niyan, uutusan umano ni Alcantara si Hernandez na gumawa ng listahan ng proyekto base sa pondong mayroon ang proposal. Yan na yung bunga ng investigasyon ng ICI. Kung ano yung sinasabi nyo ngayon, yung sinabi na yan sa Senado eh. Under oath, umamin na nga sila, ito yung scheme. Itong mga to parang mga tanga. Yan na yun sa tinagal-tagal nang nag-iimbestiga kayo kung ano lang yung sinabi din dun sa Senado. Yun lang din yung sinabi. Tanginan yan. Sana yung Senado na nag-conduct ng investigasyon, naka-livestream pa, napapanood pa ng mga tao. Yung sinikret-secret nyo kung ano pala yung sinasabi sa Senado, yun din pala yung yung findings nyo para kayong mga baliw. Ang listahang yan ibibigay sa isang Carlo Rivera na siya magpapasa naman sa DPWH Regional Office o sa mismong project proponent. Dito na ito isasama sa National Expenditure Program o isisingit na mambabatas sa General Appropriations Bill o sa BICAM. Si Alcantara umano ang namimili ng kontraktor. Dito na raw magkakabayaran. The whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Yan. Yan to, nakapilo ka pa. Yan din yung sinabi sa Senado. Sinayang nyo lang yung panahon eh.
Sa sobrang bagal niyong kumilos, tinan ninyo nangyari sa Pilipinas. Sinisiguro naman ng ICI na wala silang sasantuhin sa kanilang investigasyon. Walang sasantuhin, putang ina nyo. Wala na nga kayong kinasuhan. Kinasuhan nyo, puros kalaban ng... puros kalaban ni Bongbong yung kinasuhan nyo. Loko-loko talaga kayo eh. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, hihintayin niya ang referral ng ICI sa Ombudsman. Kapag daw inaksyonan na ito ng Ombudsman, maghahain daw sila ng kanilang tugon sa reklamo. Sa kabila nito, may mga record daw sa Senado na nagpapatunay na tutol siya noon pa man sa flood control projects. Sa pangaraw ang kumekwestiyon sa mga proyektong hindi naman naipatupad. Binigyang DND de Villanueva. At saka, umamin. Yung mga nandiyan sa sa hearing ng Senado under oath, umamin sila. Nag-abot ka ba ng direktang pera kay Villanueva? Nag-message ba si Villanueva sa humihingi ng pera? Wala eh. Sinabi nila hindi. May inabutan kami, yung tao niya. Oh. Bakit hindi ipatawag yung tao niya? Tapos yung tao niya, malaman kung inabot ba kay Villanueva o hindi. Natumestigo na noon si Alcantara na wala siyang kinalaman sa mga kinuwestisyong flood control projects. Pinabulaanan din ni Senator Jinggoy Estrada. Si Jinggoy din, ganun din. Tinanong niya. Tinanong niya yung mga taga DPWH, kilala niyo ba ako? Meron ba akong sa inyo? Meron ba akong mga inutos sa inyo, hiningin pera sa inyo? Sinabi nila wala, hindi tayo magkakilala. Nagkita lang tayo sa isang birthday, nasama ako doon, pero hindi man tayo personal na magkakilala. Yun na nga yung tapos sila pa yung sasampahan ng kaso, anak ng tinapay. Na tumanggap siya ng pondong nakalaan sa flood control projects. Kaya niya raw patunayan yan sa hukuman. Iginiit din niyang batay lang sa sabi-sabi ang mga paratang sa kanya. Si Senate President Tito Soto sinabing mahalagang sundin ng batas kesa malagay sa alanganin ng Senado. May due process na... Naging alanganin na nung ikaw umupo dyan. Ikaw ang problema ng Senado. Ang feeling mo naman. Daw at sistema ng check and balance sa gobyerno. Isa sa ilalim naman daw ng Ombudsman sa preliminary investigation ang referral ng... Tanginan yan. Alam nyo ba sa sobrang patay gutom nito ni Boying Rimulya, ila-livestream daw niya yung investigasyon ng Ombudsman. Putang ina niya. For the first time in history, ila-livestream niya ang investigasyon. Investigasyon ha. Mayroon ng investigasyon yung ICI, ila-livestream din. Mayroon din siyang investigasyon, ila-livestream din. Tapos babalik na yung Blue Ribbon Committee, investigasyon din yun, naka-livestream din. Putang ina nyo. Baka manalo kayo niyan sa PAMAS ha. O sa Gawad Urian. Nagpapagalingan kayo, nagpapagandahan kayo ng livestream ha. Ito si Boying, muntik na mamatay ito. 5 heart bypass, tapos leukemia, buhay pa. Sabi naman ni Martires nung nakaraan sa kanyang interview, in-upload ko kagabi, masyado kasi siyang papreskon ng papreskon. Hindi naman trabaho ng ombudsman ang magpapreskon ng magpapreskon. Nung siya'y nasa DOJ, yun din ang ginawa niyan. Puro preskon, walang katapusang preskon. Dito sa ombudsman, ganun din ang gagawin. Puro preskon din. Putang ina niyan. Mag-artista ka na lang. Kung gusto mo rin pala laging lumalabas sa TV, di sumali ka na lang sa ang probinsyano ni O kaya Batang Quiapo tawag dyan, ni Coco Martin. Palitan mo na siya. Total naman, gusto mo ikaw bida. Total naman, mas mahaba rin naman ang buhay mo kay Cardo Dalisay. Cardo Dalisay, ilang beses na rin pinatay yung buhay pa rin. Ikaw rin naman, ilang beses ka na muntik mamatay, buhay ka pa rin. Palitan mo na si Cardo Dalisay. Si Tanggol na palitan mo na si Tanggol para gusto mo rin naman ang lagi nasa TV. Kakasabi lang sa kanya, magtrabaho ka, huwag kang papreskon ng papreskon. Taputa, hindi lang preskon, gagawin niya live stream. Di ba? Tulonggis talaga eh. Ito yung sinasabi ko mga bossing, na the reason why minamadali natin yung pagsasampa ng kaso kasi putya yan na, nakatakas na. Akala ko ba naka-freeze yung assets nito ni Zaldico?
Paanong naitakas niya itong mga eroplano niya? Putang ina yung mga eroplano, helicopter na yan. Ilang maleta kayang dalhin niya na pera? Ilang maletang pera kayang dalhin ng eroplano na yan at saka itong helicopter niya? Ilan? Nakaalis na ng Pilipinas, nakapunta na sa ibang bansa, hindi na natin masisequester yan. Pagdating sa ibang bansa niyan, kasi nung tinatry yan irehistro sa kaap dito eh. O pagpunta niyan sa ibang bansa, ibibenta na yan sa mga milyonaryo, bilyonaryo sa ibang bansa. Paano pa natin may babalik yung pera na yan dito sa Pilipinas yung pinambili niyan? Putang ina nyo talaga. Ang bagal-bagal nyo kasi kumilos. Talagang binigyan nyo ng panahon. Ito akin lang. Alam ko mali ako. Pero sa akin lang binigyan talaga nila ng panahon ito si Zaldico na makabuelo. Na maitago yung kanyang mga ari-arian, makuha niya lahat ng kanyang mga kayamanan kasi hindi na yan uwi ng Pilipinas habang buhay. Titira na yan sa ibang bansa. Sabi ko sa'yo, baka bumili na ng mukha sa aso yan eh. Sa sobrang sa sobrang kilala yung mukha niyang mukhang mongoloid. Baka bumili na ng mukha yan sa aso para hindi na siya makilala ng tao. O gano'n. Ayan, nakatakas na. Putang ina yan. Ngayon pa lang sasampahan ng ICI, puta nakatakas na. Ipinrease yung assets, naka-freeze yung assets. Paano nailabas tong mga to? Naka-freeze yung assets, bakit nag-ooperate pa din yung hotel niya? Diyan sa may Pasay ba yan? Sinasabi ninyo na itong si Zaldico naka-freeze yung assets, bakit yung Misibis buhay pa? Bakit lahat ng mga ari-ari at sinasabi pa ng ICI, hindi namin matuntun kung saan yung bahay? Gago. Mas nauna pang natuntun ng mga netizen kung saan siya nakatira. May bahay yan dyan sa may Valle Verde. Sa buong kanto yung bahay niya, putya, binalutan pa ng tarpaulin na puti. Bakit hindi nyo i-sequester yun? Ngayon, paano na? Dahil tinagalan nyo ng tinagalan, diversion ng diversion, pinalabas si Dick Gordon, pinalabas si Trillanes, binanatan si Arjo Atayde, binanatan si Bongo, si Chis Escudero, binanatan ni Vice Ganda si Art Evangelista, binanatan itong si Cayetano, si Marcoleta, lahat binanatan. Tangina, nakatakas na. Pakinggan nyo tong balitan to. Wala na sa bansa ang ilang helicopter at private plane ni dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan pa raw nakalabas ng bansa ang mga air asset ni Co? Naku, Jiggy, Agosto at Setyembre pa lang ay wala na sa Pilipinas ito. 3 air assets na ito. Ganun. August pa lang. Alam na nila mangyayari to eh. Nung nagsabi si Bongbong na mahiya naman kayo, sinabihan na nila yan si Zaldico. Uy, tangina ka, ilalagdag ka na namin. Lumayas ka na. Sobra-sobra yung ninakaw mo hanggang mamatay, hanggang 3 kamatayan. Kaya hindi ka na maghihirap kahit na 3 buhay mo. Hindi ka na maghihirap. Huwag ka na dito sa Pilipinas dahil hayop ka naman, ginawa mong negosyo Pilipinas. Umalis ka na ng Pilipinas. So talagang pinaalis nila yan, tinan mo. Ngayon, magsasampa na sila ng kaso sa kanya finally sa ombudsman. Utangin na, yan na. Lumabas na yung balita. Wala na yung kanyang mga air assets. So, nasan yung mga... Tanginan niya, hindi na uwi ng Pilipinas. Tanginan niyo, kunyari pa kayo. Alam niyo kung nasan niya, naka-lookout order yan. Ba't hindi niyo gamitin ang Interpol para iuwi yan dito? Nagamit niyo yung Interpol kay Pangulong Duterte. Nagamit niyo yung Interpol kay Arnie Tevez. Bakit hindi niyo ma-Interpol yung hudas na yan? Na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay lumipad ang 2 Agusta Westland helicopter noong August 20 at September 11. At sa ngayon ay nandoon na yan sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Habang ang isang aircraft naman, itong Gulfstream aircraft, ay nasa Singapore at umalis noong August 16 pa. Kabilang ang 3 yan sa mga 11 air assets na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso na inuugnay sa mga kumpanyang pag-aari umano nitong si Zaldico. Kung matatandaan ay Setyembre nang inirekomenda ng NBI sa Anti-Money Laundering Council yung pag-freeze ng mga assets na ito. Sa ngayon ay kumakala pa ng impormasyon ng CAAP kung sino-sino nga ba ang sakay ng mga air assets ito nang lumabas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging reaksyon ni Secretary Vince Dizo ng DPWH. As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito
pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order ang AMLA. Wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. Ang bilis nyo mag-freeze order sa mga diskaya. Tangina na auction nyo kaagad yung mga sasakyan nila. Samantalang yung mga sasakyan ni Zaldico, bahay ni Zaldico, mga eroplano ni Zaldico, na hindi natin alam kung dumaan ba yan sa tamang proseso ng procurement, ng pagbili. Tangina, hindi nyo na ipa-auction. Dito mo talaga makikita na itong mga nag-iimbestiga, putang ina, bayad yan. Sa laki ng pera na kinulimbat nito ni Zaldico, pati si Satanas kayang bayaran yan. Gandahan is kahit na wala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibebenta. Yun naman ang importante. Ulol! Kailan yan, walang imposible sa mga magnanakaw. Yung pera nga ng taong bayan mayroon ng batas na nagpoprotekta sa pera ng taong bayan. Putang ina, ninakaw pa nila Naikutan pa nila para makuha nila yung mga pera. Yan pa kaya, ilang pirasong sasakyan lang yan. Ewan ko sa inyo, businesson, putya, para ka rin nabubuhay ka na rin may sarili ka na rin mundo, ang yaman-yaman mo na. May sarili ka ng mundo kung ano-ano na rin ang ginagawa mo sa buhay mo. Diyos ko po. Jiggy, bukas ay magkakaroon ng meeting itong si Secretary Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Puro meeting. Puro kayo meeting. Wala kayong mga silbi, mga hayop kayo. Ayan, sana nagustuhan ninyo itong ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment. Lahat na. Mag-super thanks naman kayo. Nanghiya kayo. Ang tatamad nyo mag-like, mag-share at saka mag-follow po sa ating Facebook page, mag-follow po, subscribe sa ating YouTube channel at sa YouTube channel ng lahat ng Banateros. Banat by Coach Oli, Master Judea, si Jay Guevara, si Sir Jack, siyempre si Paring RJ, si Boss Dada TV. Maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan,